Paano nga ba maiiwasan na ma-deactivate yung GCash account? O kung sakaling na-deactivate na, paano naman yung natirang pera doon? Ano yung mga dapat gawin? Paano yung tamang pag-report sa GCash? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling na-deactivate yung GCash account mo, may mga dahilan kung bakit nangyari yon. Unang-una, ayon na rin sa regulation ng BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas, dapat kasi kapag nag-register tayo sa GCash, i-upgrade na natin yon. So, meron dalawang steps sa GCash. Una, register. Pangalawa, verify. At yung pag-verify, pwede siyang gawin within 12 months or 1 year. So, matagal na panahon to para makapagpa-verify nga tayo. At meron kami ginawang hiwalay na tutorial video kung saan nakapagpa-verify kami ng GCash account within 1 day lang. Mabilis lang tong gawin. Pwede nyong i-check yung page or channel namin tungkol sa tutorial video na yan. Pero, paano naman kung nagpa-verify ka na ng account? Yun nga lang, parang hindi mo na masyado nagagalaw yung GCash account mo. Kapag ganun, possible kasi ma-charge ka na account maintenance fee or yung dormancy fee na tinatawag. Sa ngayon, nasa 15 pesos siya monthly. Hindi ko alam kung mag-update to, kung madadagdagan ba yung charges. Pero kapag patuloy na hindi nagagamit yung GCash account at nag-zero yung balance, possible na maging inactive yung GCash account at mag-close nga siya or ma-deactivate. Kapag ganyan, mas maganda na iwasan na lang natin yon. Pero just in case nangyari na, andyan na, na-deactivate na, ang pinakamahalagang malaman ay kung may balanse pa bang natira doon sa GCash account natin. Katulad nito, baka mamaya meron tayong natirang pera na umaabot ng 5,000, sayang din naman, mas maganda na makuha ito. Paano pa ito makukuha? Nagbigay ang GCash ng steps kung paano ito tamang gawin. Magkasubmit lang tayo ng ticket or form online. Pwede nyo itong gawin sa cellphone ninyo or computer ninyo. Pero ano-ano yung mga requirements at ano yung tamang form? Dito sa link mismo ng GCash, meron dalawang paraan. Una, pwede kang mag-register ng panibagong GCash account. Kumbaga, bagong phone number yon, bagong SIM, i-register mo at ipapa-verify sa GCash. At doon mo itatransfer yung pera. Yung pangalawa naman is pwede mo pa rin naman gamitin yung old GCash account mo. Pero tandaan na ang mangyayari ay temporarily malilift yung account suspension. At kung sakali na hindi magagawa ito, masususpend ulit or madi-deactivate yung account. So pag-usapan natin yung unang option. Kung sakali na meron kang another SIM card, napa-verify mo na ngayon, ano yung dapat gawin? Mag-prepare ng valid ID. At ano-ano yung valid ID na yon? Pwedeng national ID, passport, Pag-ibig Loyalty Card Plus, driver's license, postal ID, BRC ID, UNID, at SSS ID. Iba-iba yan, depende sa account mo. Yung normal GCash account na nandito sa Philippines, kumbaga 18 years old and above ka, yan yung kailangan. Pero for minor or yung GCash junior account, nasa 7 or 17 years old, tinatanggap ang student ID. For foreign national, pwede yung ACR, yung Special Resident Visa, yung sa DFA or Diplomat ID or Alien Employment Permit. Kung sakaling nasa abroad at ang GCash account mo ay yung tinatawag na GCash Overseas, ito naman yung valid ID. National ID din, passport, Loyalty Card Plus, driver's license, postal ID, BRC ID, UMID ID, at SSS ID. Itong ID na to, pipicturean ito, at bukod sa picture ng mismong valid ID, dapat meron ka ring selfie na hawak yung valid ID na yon na siyang ipapasa mo sa GCash through the ticket or yung form na tinatawag. So, pag meron ka ng valid ID, andito na yung sa submit ng ticket, i-click lang natin yan, at fill upan lang natin ito. Yung mga question dito, medyo marami siya. Yung email address, full name, cellphone number, ano yung lumang GCash cellphone number. So, ito yung nasuspend na GCash account kung saan meron pa natitirang pera. And then, ano yung bagong cellphone number mo sa GCash, date of birth, email address na nakaregister doon sa old GCash account, and meron pang iba dito. I agree to transfer my wallet balance, GCash card, G-Insure, at iba pang mga services from my old to new number. So, ang pinakamangyayari ay kung sakaling yung sa old GCash mo, may access ka na doon sa G-Insure, G-Funds, or meron kang G-Stocks doon, ita-transfer mo na rin yung mga services na yon, hindi lang yung balanse, to the new number. And then, ang mangyayari ay mag-agree ka na rin or papayagan mo na rin yung GCash na burahin na or i-delete na permanently
yung old GCash account. Hindi na magagamit yung phone number na yon para mag-register ulit. And then, mag-provide ka lang ng requirements katulad ng sabi ko, yung selfie na hawak yung valid ID at yung government-issued ID na napag-usapan natin kanina. And then, mag-provide ka lang ng additional information dito just in case na hindi siya na-cover dito sa form sa bandang taas. Pwedeng yung date kung kailan na-deactivate o kung magkano ba yung amount na gusto mong i-transfer. Lastly, i-upload mo na yung mga requirements katulad ng ID at selfie. Yan yung pag-transfer to new GCash account. Paano naman kung same number ayaw mo mag-register ng panibagong GCash account? Ang steps naman para dyan ay mag-prepare ka rin ng valid ID. Same din to sa valid ID dito sa taas. So kung meron ka national ID or passport, pwede nang gamitin yon. And then, ticket naman para pansamantalang matanggal yung pagkakasuspend ng account. Kapag natanggal na yung suspension, kailangan mong i-verify yung GCash account na yon within 24 hours. Kapag hindi nagawa, magko-close ulit yung account na yon sa GCash. So, paano mag-submit ng form? I-fill upan lang din yung mga information. Mas maiksi ito. Email address lang, full name mo, cellphone number, date of birth, email address na nakaregister doon sa old GCash account, and yung pag-upload na rin ng valid ID at selfie na hawak yung ID na yon. At hintayin lang din ang notification, pwedeng email or text from GCash para as soon as matanggap mo na ngayon, i-complete mo na yung verification at makuha na rin yung pera sa GCash na pwede mong i-cash out or i-transfer to other bank or i-transfer na rin sa ibang wallet katulad ng Maya, Grab, or iba pa. And that's it. Tandaan na kapag nakakuha ka ng notice, mas maganda na i-upgrade na ito or kunin na lang yung balanse para nga naman hindi ka ma-hassle. Pero kung na-deactivate na, meron naman tayong option para makuha pa rin yung pera na nandoon sa GCash. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.